Hi mga katambay at welcome back sa ating panibagong video. Ito na ang full chapter para sa chapter 1094 ng One Piece. Sabay-sabay nating alamin ang mga kaganapan sa chapter. Pero bago yan, kung mahilig ka sa full chapter, theories at spoilers, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at ihit ang bell para maging updated sa mga parating na mga video. At mag-like na din dahil mahalaga po yan para mas marami pang makapanood at makabisita sa ating channel. O paano, simulan na natin. Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito kay Atlas na iniba na nga nito yung utos sa mga pasipista. Sinabi nga nito na yung mga Marines ang tatargetin nila at uubusin nga daw nila lahat ng mga yon na nasa isla. Naalarma na nga yung mga Marines dahil narinig nga nila yung utos ng isa sa mga satellite at kinabahan na yung mga Marines dahil hindi na maganda yung mangyayari. At ayun na nga, narinig din ng mga pasipista yon at tinatake na nga ng mga Mark III yung mga Marines. Kahit nga sino ang makita ng mga ito ay inaatake nga nila yung mga kawawang Marines. Sabi naman ng ibang mga Marines ay ibig sabihin daw noon nakalabas na ng dome itong si Vegapunk at ilang saglit lang nakita na nila yung Vegapunk na nasa ere. Sila Vegapunk naman busy sa kakahanap kay Bonnie. Nag-alala nga dito si Franky sa Vegapunk dahil paano daw sila bababa isang diretso lang daw yung dinadaanan ng Vegapunk. Hindi daw ba sila malalaglag doon sa ulap na dinadaanan nila? Sabi naman ni Vegapunk ay yung mga gulong daw ng Vegapunk ay ulap na tinatawag na Sky Cloud. At yung dinadaanan nila ay Sky Cloud din. Wag nga daw mag-alala si Franky dahil hindi nga daw sila malalaglag doon kasi parang nakadikit daw yung gulong nila doon sa Sky Cloud. Ilang saglit lang biglang sumigaw si Sanji at nakita nga daw niya si Bonnie. Nagulat naman si Franky na totoo daw ba? Sabi naman ni Sanji na kailan pa daw pumalya yung radar niya sa mga babae. Sabi naman ni Vegapunk ay ang galing naman daw nung radar ni Sanji. Nagpasalamat naman si Sanji kay Vegapunk pero mabagal daw yung Vegapunk at hindi na daw kaya ng puso niya kaya mauuna na daw siya. At ayun, ang bilis ni Sanji. Nasa baba agad ito at pinuntahan si Bonnie. Kulit talaga nitong si Sanji, no? Si Bonnie naman dito ay nakatago pa din at narinig nga niya yung utos ni Atlas kaya nagpasalamat ito dahil nasa kanila na naman yung mga pasipista. Pero may biglang ang lumitaw na lalaki sa gilid ni Bonnie at may hawak itong stick na may seashell sa dulo. Tumakbo na nga si Bonnie dahil hinahabol na nga siya ng mga Marines pero biglang bumunot si Bonnie ng barel at pinaputokan yung mga Marines at gumamit na pala ito ng atake na tinatawag na NDE o Near Death Experience. Ang epekto nga nito ay makikita ng inatake ni Bonnie kung paano sila mamamatay. At yun nga, parang na-trauma yung mga Marines nang inatake sila ni Bonnie. Nagtaka nga yung lalaki na umatake kay Bonnie kung ano nga yung nangyari. At mukhang ito yung isa sa mga Vice Admirals. Nakataas na nga si Bonnie pero habang tumatakbo ito, nakita niya yung isa sa mga pasipista na nasa harap niya dahil nakaharang nga ito. Kaya pala nakaharang ay may nakasakay doon sa likod ng Mark III. At ito nga ay isa sa mga Vice Admirals na ang pangalan nga ay si Bluegrass. Sinabi nga nito na yung sinasakyan niya lamang yung nakontrol niya dahil isa nga siyang driver woman. Kaya nga daw niyang kontrolin kahit na ano dahil nakakain nga daw siya ng drive fruit. At humanda nga daw itong si Bonnie at ibalik daw nito sa dati yung ibang Marines. Wala na ngang nagawa si Bonnie at nakatitig lang ito doon sa Mark III na akala nga nito ay ito yung tatay niya. Aatakihin na nga siya ng Mark III pero bigla na lang siyang niligtas ni Sanji at sinabi nito na bakit daw nakatigil lang doon si Bonnie. Nagulat naman si Bonnie dahil andun si Sanji. Nasabi naman ni Sanji na alam na nga daw niya na si Kuma yung tatay nitong si Bonnie. Pero wag nga daw ito biglang natutulala at susuko na lang. Nasundan na nga si Bonnie nung isang Vice Admiral at inatake ulit sila pero naitakas na siya ni Sanji. Dumating na din sila Vegapunk at pinasakay na yung dalawa. Kailangan na daw nila bumalik sa taas dahil wala na silang gagawin doon. Bahala na daw yung mga Mark III sa Marines. Balik tayo sa taas. Naglalaban pa din itong si Luffy at si Kizaru. Nasabi nga ni Kizaru na may trabaho pa daw siyang tatapusin. Hindi daw niya yan matatapos pag nakikipaglaro pa din daw siya dito kay Luffy. Sabi naman ni Luffy ay yun nga daw yung trabaho niya. Pigilan si Kizaru. Kaso bigla na nga lang tumakas si Kizaru. Habang may nagaganap na labanan, bigla ngang may naramdaman ng lahat ng malalakas na nasa isla. Kasama dito sila Luffy, Kizaru, Zoro, Lucci, si Jinbei, pati yung mga Vice Admirals ay naramdaman din na may dumating nga na masamang aura. Kasabay nito, may biglang nagsabi sa mga pasipista na tumigil na daw sa ginagawa nila. Napansin nga ni Bonnie na parang tumigil bigla yung mga Mark III sa pagprotekta sa kanila. Bigla naman sumigaw si Atlas at tinawag yung mga Mark III na may utos daw sa kanila bakit daw tumigil yung mga yon. Nagtaka na si Atlas dahil sila lang daw ang mas mataas na pwedeng mag-utos sa mga yon. May isa lang daw na mas mataas pa sa kanila ang pwedeng mag-iba nito. Walang iba kundi yung mga Gorosei nga daw. At bigla na nga lang may lumitaw na isang magic circle sa harap ng mga Marines. Umaapoy nga ito at may kidlat pa. Naramdaman na nga ni Vegapunk na parang may dadating kaya nagmadali na sila papataas. Nag-announce nga bigla yung mga Marines na maging alerto daw lahat ng mga Marines na nasa isla.
nila dahil dadating nga daw doon si Saint Saturn. Nagulat nga yung iba dito na sasala na din daw pala ang isa sa mga Gorosei. Makikita nga natin dito yung laki ng sakop ng parang magic circle na lumitaw. At mukhang ito yung lalandingan ni Saturn. Nasabi pa nang nag-announce na lahat nga daw ng Marines na mas mababa pa sa Commodore ay wag nga daw titingnan itong si Saturn dahil pag may tumingin nga daw dito ay mapaparusahan. Nagtanong na nga si Frankie kung ano daw yung announcement na yon. Nasabi nga daw doon yung 5 Elders. At dadating nga daw ito sa isla. Sabi naman ni Sanji, 5 Elders? Ano daw yun? Sabi naman ni Vegapunk na ito daw yung pinakamalakas o pinakamataas na mga tao sa buong mundo. Gulat na gulat nga dito si Frankie. Sabi naman ni Vegapunk na kailangan na nga daw nilang makaalis doon. Nakatingin nga si Sanji sa labas ng Vegatank at napansin niya doon sa magic circle na parang may lumabas na anino doon. Habang lumalabas nga yung anino ay yung isa sa mga Marines ay binuksan yung mata nito at tiningnan kung ano yun. Nang pagkabukas ng mata nito, nasabi nga nito na ano daw ba yun? Halimaw daw ba yun? Sabi naman ng isa ay tumahimik daw itong isang Marines dahil may utos daw na wag tumingin. Pero pagkatapos nga nun, biglang umilaw yung mata nung nilalang at tumingin doon sa isang Marines. At ayun, sumabog nga yung ulo nung tumingin na Marines sa kung anong halimaw yun. At itong halimaw pala na nakita ng kawawang Marine na yun ay si Saint Saturn na mismo na hindi malaman kung anong nilalang to. Para siyang gagamba na baka na matanda na may tungkod. Halo-halo nga yung anyo ni Saturn. Nasabi nga nito na ang tagal na nga daw nung nakatapak siya ulit sa lupa. Nakita nga din ni Bonnie itong anyo ni Saturn. Ano daw bang nilalang yun? May bigla nga ding nakita si Sanji at andun nga daw sa taas. Bigla ngang inatake nito yung Vegatank pero ang tinamaan nga ay yung Sky Cloud. At yung umatake pala ay si Kizaru pero nasundan nga agad ito ni Luffy. Sinabi nga ni Luffy na tumigil na daw itong si Kizaru. Sabi na lang ni Kizaru na ang kulit daw talaga ni Luffy. Wala pa din daw ba ito sa limit? Sabi naman ni Frankie na si Luffy na ang bahala kay Kizaru. At ayun nga, nagpatuloy na yung laban ng dalawa. Inatake pa din ni Kizaru yung Vegatank pero sinalag na lang ni Luffy yung mga atake ni Kizaru. Naghanda na nga si Luffy ng atake niya at bigla nga nitong sinuntok si Kizaru sa muka. Ginamit nga ni Luffy yung bagong atake niya na White Star Gun. At ito na nga, parang tatagos yung suntok ni Luffy kay Kizaru at ramdam na ramdam ni Kizaru yung suntok na mukhang mawawala nito ng malay. Tumama nga ng napakalakas sa mukha ni Kizaru yung suntok ni Luffy. At si Luffy naman dito ay nasabi nga nito na nasa limit na siya. Bumagsak na nga paibaba yung dalawa. Ayan na nga mga katambay, marami kasi ang nagsasabi na hindi daw kayang patumbahin ni Luffy si Kizaru. At ayan na, nakita natin na bumagsak na nga si Kizaru pababa. Anyway, yun nga, tumalsik si Kizaru at itong si Luffy ay pabagsak na din dahil sa pagod. At itong si Saturn ay nakatitig lang kay Luffy at nakita nga yung form niya na Nika. Nakahandusay na nga si Luffy at yung Vegatank ay nasira dahil bumagsak din. At sakto pa na yung pinagbagsakan ng mga bida natin ay sa harap ni Saturn. Maayos naman na lumapag ang mga bida natin pero nagulat nga si Vegapunk kung sino yung nasa harapan niya. Tinanong pa nito kung si Saturn nga daw ba ito. Sabi nga ni Saturn na oo daw, siya nga daw yun. At mukhang nakikita nga daw nito na si Vegapunk ay nakaligtas din. Yung mukha nga ni Saturn dito ay galit na galit. Habang nag-uusap nga yung dalawa, si Bonnie dito ay parang may naalala dati at mukhang si Saturn ay parte ng alaala nitong si Bonnie. Kasi nga mukhang si Saturn ang nag-uutos para nga burahin yung memorya at yung pagkatao ni Kuma. Kaso nga lang parang tutol dito si Vegapunk. Dahil nga dun sa naalala ni Bonnie ay nagalit nga ito at bigla nga nitong dinampot yung espada sa lapag at sinugod itong si Saturn at sinaksak niya itong Gorosei sa katawan. End of the chapter. Okay, isang magandang chapter na naman na nakita natin. Lumabas na nga yung dalawang Vice Admiral. Napatumba ni Luffy si Kizaru. At yung pagsali ni Saturn sa laban at nilabas na din ito yung kapangyarihan niya. Pero hindi pa din nasabi kung ano ang Devil Fruit nito. At mukhang parte din si Saturn doon nga sa nangyari kay Kuma. Kaya galit na galit si Bonnie. Ano kaya ang mga susunod na mangyayari? Abangan natin yan sa next chapter mga katambay. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out!